Lilihis muna tayo ngayon sa light soy sauce dahil dito sa lugar na kung saan light soy sauce at oyster sauce ang common na pampalasa. Kahit anong klaseng luto ang gagawin mo, iisa pa rin po ang lasa nila. May mga recipe share na ako dito na prawn, meron ding chicken wings at meron pa ditong green bean. Pero first time kong mag-share ng pork na recipe. First time kong makatikim, pork ribs po ang ginamit. Tapos nung pangalawa, pork chop po ang ginamit nila. Pork collar nga po itong gagamitin ko mga auntie. Pat dry po natin siya and then tenderize po natin nang sa ganun po, tender po yung meat natin. After that, binawasan ko ng fat. Saka ko po siya i-slice ng medyo maliliit nang sa ganun po, mas madali po siyang iprito. Marinate ko po ito ng ground black pepper, chicken powder, konting sesame oil, oyster sauce, and then yung ating fish sauce. Kung wala kayong fish sauce mga auntie, pwedeng light soy sauce na lang din po ang gagamitin ninyo. Konting sugar, pambalanse ng lasa, and then cornstarch. Ihalo nyo po muna ang mga yan at mas maganda na i-massage nyo po yung mga pampalasa nang sa ganun po ma-absorb nung meat. At meron ako ditong half teaspoon na baking soda. Hahaluan ko po siya ng 2 tablespoon na tubig. Tutunawin po natin yan at ganun din po na ihalo natin po sa ating marinated na meat. Ganun din po na i-massage po ninyo ng mabuti. Pero kung ayaw nyo naman po nagagamit na ng baking soda, pwedeng skip nyo na po yung ganitong procedure. Dito naman po sa ating salted egg, kukunin ko lamang po yung egg yolk po niya and then smash natin po sila ng mabuti. Gagamit po ako ng chili para sa konting anghang at pandagdag aroma na rin po itong ating parsley or yung ating coriander. Bago po natin i-fry yung ating pork, i-coat muna natin po siya ng sweet potato starch o kaya potato starch. Kung wala naman po mga auntie, pwede kayong gumamit na lang dito ng cornstarch. Or kung gusto nyo po, paghaluin nyo po yung cornstarch and then yung ating flour. And then after nyo makot, i-rest muna natin sila po ng 10 minutes nang sa ganun po, kakapit po yung breading niya. So over medium heat, i-fry muna natin po yung ating pork. Huwag po natin siyang i-overcrowd nang sa ganun po, hindi bababa yung temperature po ng mantika. Nang sa ganun po, hindi lalambot yung breading at hindi siya magsituklapan. And then after frying mga auntie, gaya ng ginagawa ko madalas kapag nagpiprito ako ng ganito, i-rest ko muna siya sa wire rack. Nang sa ganun po, hindi mag-create ng moist kahit sa ilalim mismo ng ating meat. In a wok, naglagay ako ng butter and then yung ating garlic. Saka natin ilalagay dyan yung ating salted egg yolk. Tutunawin po natin yan sa medyo mahinang apoy lamang po muna hanggang maging paste na po yung itsura ng ating egg yolk. Nung medyo natunaw na nga po siya, nilagyan ko siya ng turmeric powder pero this is optional para lamang po ito sa kulay. Nilagyan ko ng konting sugar, pambalanse po ng lasa. Wala na akong nilagay na iba pang pampalasa kasi malasa na po yung ating pork. Unless lang po medyo matabang po yung pork ninyo, then pwede kayong mag-adjust dito. Kahit salt lamang po ang ilalagay ninyo. And then chicken powder, ganun. Nung okay na po, nilagay ko na po yung ating chili and then medyo i-adjust na po natin yung ating apoy into high heat. Nang sa ganun po, maging bubbly na po siya and then saka mo i-drop yung iyong pork. Mix mo ng mabilisan hanggang ma-coat po lahat and then dyan na po ako naglagay ng ating coriander or yung ating parsley. Kadalasan dito, ang ginagamit po nila is curry leaves kaso nga lang po wala ako. And then yung iba naglalagay pa po sila dito ng cooking cream kaso nga lang po in-skip ko na po yun kasi baka masyadong malinamnam po para sa mga amo ko. So ito na nga po siya, then and serve. Follow for more.